Hey guys! Welcome back to Travel YOLO, and for today's vlog ay ang day 3 and 4 ng ating Bantayan Island adventure. And today ay ang pinakahihintay nating island hopping. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Around 6 AM nang magising kami at mag-prepare ng aming breakfast. Hindi na kami bumili sa karinderya dahil niluto na namin ang aming mga baong delata. And habang nagluluto ay may mga nakilala kaming taga mainland Cebu na nagbabakasyon din dito sa Bantayan Island. Bago mag-start ang ating island hopping ay ibalik na natin ang ating expenses calculator. For today's island hopping ay meron tayong 4 locations na pupuntahan. Una ay ang snorkeling area, pangalawa ay ang Virgin Island, pangatlo ay ang cliff jumping na located din sa Virgin Island, at ang pang-apat ay ang Balidbid Lagoon. At ang lahat ng ito ay nabook namin for only 5,000 pesos, good for 4 packs na, kaya sulit na sulit. Almost 8 AM na nang umalis kami sa aming accommodation. Sinundo kami ni Kuya Akim, ang ating tour guide for today, na siya ring naging tour guide natin kahapon. Bago dumiretso sa ating tour ay dumaan muna kami sa bilihan ng tsinelas dahil unfortunately ay napigtas ang tsinelas ko kagabi, kaya ayan, de alambre na siya. Dumaan din pala kami sa prutasan upang bumili ng mangga para naman may healthy dessert tayo today. After 19-minute travel from accommodation ay narating na namin ang pick-up point for island hopping. May nagbebenta nga pala dito ng bottled water, so bumili na kami ng additional dahil baka mas mahal sa island. Hey guys, andito na tayo sa docking point ng mga bangka. So dito tayo sasakay ng bangka papunta sa mga island na pupuntahan natin today. We're so excited. Yes, so after today 3 GC natuloy. So ngayon na tayo masusunog guys. Kaya make sure na makapal ka pa lang ating sunblock. Tulad ko, ayun, puti na ng mukha ko sa sunblock. Pagdating sa registration area ay nag-register muna ang aming tour guide habang kami naman ay naghintay sa waiting area. After registration ay dumiretso na ang aming grupo sa Pampang kung saan nakadaong ang bangka na aming sasakyan for island hopping. Alright, nandito na tayo guys sa Pampang, sasakay na tayo ng bangka. And diretso na tayo sa ating island hopping. Pero ang una nating destination ay snorkeling. After approximately 15 minutes ay narating na namin ang snorkeling area, and for safety ay nag-life vest muna kami bago sumulong sa tubig. After approximately 20 minutes ay umahon na kami sa tubig. Sobrang na-enjoy namin ang snorkeling dito dahil sa linaw ng tubig at makukulay na isda at corals.
After approximately 16 minutes ay narating na namin ang Virgin Island. Bago tumuloy sa cottage ay nag-register muna kami. Hello po. Maraming tourist ngayon. Sakto lang to. Hindi pa to yung marami talaga. Mas marami kahapon. After registration ay pwede na kayong mamili ng gusto nyong cottage. Sobrang daming choices dito guys, and kasama na ito sa bayad for island hopping, kaya sulit na sulit. Heto ang napili naming cottage. Very tropical ang vibe and malapit lang sa tubig. Heto naman guys ang iba pang cottage na pwede nyong i-occupy. After naming magayos ng gamit sa cottage, ay naglibot muna kami sa island. Sobrang ganda ng island na ito guys. Bukod sa maputi at pinong buhangin, ay perfect din ang asul na dagat nito. Alright guys, tapos na tayo mag picture dito sa signage ng Virgin Island. Balik na tayo dun sa ating cottage para mag lunch kasi 11:30 na. Bago bumalik sa aming cottage ay nadaanan namin itong booth na nagbebenta ng drinks and shake. Meron din pala ditong nagbebenta ng meals na katabi lang ng booth ng mga drinks. Heto ang kanilang menu. Bumili kami dito ng sisig worth 380 pesos. After naming mag-lunch ay nag-decide na mag-swimming ang aking mga kasama. (1:43 PM na mag-decide kaming mag-cliff jumping.
Isa ito sa mga exciting activities na pwede nyong gawin dito sa Virgin Island. And the best part is, wala itong extra fee dahil kasama na ito sa binayaran namin for island hopping. After 7-minute walk ay narating na namin ang cliff jumping site. So, puntahan muna natin guys yung diving spot. Yan, ganda ng tubig. Yan, dito kayo pwede mag-dive or mag-jump. Depende sa kung anong trip nyo. Dito naman sa part na to ay meron ding platform, pero mas mataas ito, so it's not advisable for beginners. Nakailang talon din kami ng kasama ko, pero itong isa naming kasama na si Izay ay hindi pa rin nakakatalon. Alright, pang ilang talon mo na to, Candy? Pang-apat na. Go, go, go! Okay, so honestly, hindi naman siya sobrang taas. Ayun o. Pero yung may mga takot sa height, medyo kakabahan nga. Like, ako medyo takot ako guys, pero nakaya ko namang talunin. Nakita nyo naman, diba? So kaya naman for for beginners. Ang medyo mataas guys is yung nandun sa platform na nasa second floor nitong tower. Yan, mataas talaga yan, pero ito kaya naman. And after so many attempts ay sa wakas nakatalon din si Isay. 3, go! Go! Sa wakas, nakatalon din si Isay. So guys, interviewin natin si Isay. Ang kanyang success story dito sa Bantayan. Kumusta? Pumasok ang tubig? Okay lang. Kumusta ang experience? Okay na ako lang. Ako mag-try, liwat! After 1 hour ay nag-decide na kami bumalik sa cottage para makapag-ayos ng gamit. Alright guys, so tapos na tayo mag-cliff jump. In fairness, tatlong talon yata ako doon. Medyo nakakatakot, pero sayang kasi yung punta dito kung hindi tayo tatalon eh. And syempre si Isay nakatalon. Congratulations. Ay, si Candy mas maraming talon to eh. Ayan, o diba? Si Candy bukod sa tumalo, nagbike pa. It's exactly 3 PM guys, and paalis na tayo dito sa Virgin Island. Babalik na tayo sa mainland, pero dadaan muna tayo sa lagoon. So yung lagoon guys, part din yun ng mainland. Magsa-sightseeing lang tayo doon, tapos mag-drone. Bye bye! Mga taga saan po kayo? Taga Mandawi po. Ah, Mandawi City. Bye guys! Mga taga ano kayo no? Mandawi. Mandawi City. Alas 3 na ng hapon, sobrang init. I get this feeling, I wanna run away, hit the highway and never look back. After 25 minutes ay narating na namin ang Balitbid Lagoon. Yun nga lang ay low tide, kaya hindi na kami nakapasok, kaya nag-drone na lang ako. Lately been running, but I've not been going anywhere. I've been hiding without being found. I've been loving, but not been feeling anything. Been standing still, the world keeps spinning around.
4:05 PM na makabalik kami sa Pampang. Rearview mirror, won't get lost 'cause I've been really off track. Lately been running, but I've not been going anywhere. Kumusta po yung tour nito, ma'am? Before sinabi ko yan, maraming salamat. May speech. Kuya, maraming salamat talaga sa pagtutur mo sa amin. Hindi namin may akala na maganda pala ang Bantayan, Cebu. Kung sino man gusto pumunta dito sa Bantayan, I highly recommend na mag-book kayo kay Kuya Kim. Ano na? Of course, naman gwapo din yung magdadrive sa atin. Kaya nandito si Kuya Kim. Walang discount, Kuya. Pagdating sa accommodation ay nag-rest lang kami saglit at nag-freshen up, and past 5 PM ay nag-decide na kaming lumabas para tumambay sa tabing dagat. I don't wanna go out on my own. Maybe we could stay and make a home. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. And I don't think I've ever been so low. 'Cause losing you was worse than losing hope. And baby, I could never let you go. You're the one good thing I know. Habang nakatambay sa beach ay may nagalok sa amin ng souvenirs made of shells. So in case mapapatambay din kayo dito ay mag-prepare kayo ng cash dahil magaganda ang mga products nila. $7 PM nang mag-decide kaming mag-dinner. Pero bago dumiretso sa aming kakainan ay nag-decide muna kaming mag-withdraw. May ATM malapit sa DIY sa baba ng LED screen. Meron ding ATM malapit sa 360 Pharmacy. For tonight's dinner ay nag-decide kaming kumain sa Paresan. 100 pesos lang ang pares nila dito with only rice, only sabaw, and drinks, kaya sulit na sulit. Nami kayo ang paresang BL. After dinner ay nag-decide kaming maglakad-lakad at mamili ng souvenir. $5:37 AM nang magising kami on our 4th day. Maaga kami nag-prepare dahil maaga nga alis ang bangka na aming sasakyan pabalik ng Cadiz City sa Negros. Around 6:30 AM na mag-check out kami sa aming accommodation. Nagpasundo kami sa aming tour guide na si Kuya Akim para may service kami papuntang terminal. Mula sa terminal ng Santa Fe ay sumakay kami ng jeep. Nagbayad kami dito ng 240 pesos for 4 packs.
Pagdating sa Bantayan Town proper ay dumaan muna kami sa church. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Bago dumiretso sa port ay dumaan muna kami sa public market para bumili ng mga dried fish. We must merely make a start. Savannah. 90. 90 for one foot siya. Okay. 90, 1/4, tas ito 100 pesos. Mura. 100. Akala namin kuya danggit to. Ito yung danggit. Oo. Yan, itong danggit. Itong danggit. Masarap. 50 pesos lang yan. So guys, kung gusto niyo umorder dito, ito guys yung kanilang contact number. Legit, masarap. Tinikman na yun ni Candy kanina eh. Kuya. Hey guys, good morning. So, tapos na ang ating Bantayan adventure. Papunta na tayo guys sa port. Ito na ang aking mga kasama. Unsa ka dong? Kanami kaayo diri sa Bantayan. Kanami kaayo. Ayan, so nakapamili na rin ng mga pasalubong, dried fish. Super enjoy dito sa Bantayan guys. Highly recommended. Sobrang ganda. Kahit malayo, sulit. Dahil hindi pa kami nagbe-breakfast ay bumili kami ng donut worth 74 pesos. For the animals we stand. Sumakay kami ng pedicab papunta sa port. Actually ay pwede naman itong lakarin pero dahil marami kaming dala ay nag-commute na lang kami. Nagbayad kami dito ng 60 pesos, good for 4 packs na kaya sulit na sulit. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a ride. Reminder pala guys na huwag nyong hahawakan ang silver post na ito dahil ito ay mainit. Unfortunately ay wala itong warning sign. We'll never be alone, Savannah. Para sa aming pamasahe sa barko ay nagbayad kami ng 3,600 pesos for 4 packs. Let's all take a ride. And stay tuned dahil may mga pending vlogs pa akong i-edit tulad ng adventure ko sa Siargao for 4 days. Another Baguio adventure for 5 days. At ang first international adventure ko sa Vietnam for 5 days. Thank you so much guys for all your support. Please like and subscribe.